Yun, good day everyone. Medyo traffic na ngayon dito sa Commonwealth. Hindi ko alam kung ano meron, pero grabe yung traffic ngayon, no? Baka may baha or aksidente siguro. Pero grabe, yung mga ganitong traffic na experience ko lang doon sa kabila pag-uwian, doon sa kabilang side ng Commonwealth. Pero ngayon talagang kitang-kita mo yung yung traffic. Tapos hindi pa masyadong gumagalaw yung mga sasakyan. So ibig sabihin, mabigat talaga yung traffic. Halos hindi na gumalaw yung mga sasakyan. Kaya ano kaya meron? Siguro binabahan na naman yung Sandigan. Pero alam ko sa kabilang lane yun dito hindi naman So ano ang nangyari? Talaga po tingnan mo itong mga banda. Grabe, diba? Ang luwag nung nung sa lane naka-steady kasi itong mga ulubong na to Talagang hindi ko mapigilan yung sarili kung magsabi ng masama Papamura ka talaga yan. Papunta tayo ng motorcycle ng U-turn. Hindi tayo maka-U-turn. Ano ba yan? Putang ines. Ay nako. Sa U-turn. Diba? Ito yung mahirap pag iniiwasan mo yung huli sa NCAP tapos pa U-turn ka, talagang medyo malapit lang yung distance kahit ngayon 200 meter medyo malapit lang yun buti na lang medyo maluwag-luwag yung yung mga agwat yan, nakaliko kagad tayo. Pero kung heavy traffic talaga to, nako, hindi na tayo makakapasok sa ibang U-turn slot na tayo makakadaan. Ay nako, bilisan na natin. Parang itong liko ko lagpas 200 meters na to pero wala tayong magagawa, ganun talaga So yun, nabalitaan nyo na ba yung bagong ngayon? Parang hindi naman siya bagong batas, matagal na to pero parang mas nila, mas ini-impose nila. Tapos hindi ko sure kung nadagdag tong mga part na to sa batas or hindi, pero nangyari kasi itong batas na to dahil sa isang foreign vlogger. Parang dahil sa kanya kaya parang na-implement talaga tong batas na to, which is yung about nga doon sa pagbablog. Nakakasabay ko. Kung masulit yan, ako sabi
natin pag-usapan. Bababa muna ako dito sa Commonwealth 7. Bibigay lang ako. Abot na natin ang kailangan natin abot. So mabalik tayo sa usapan. Ano nga ba tong batas na sinasabi ko? Ito yung parang part ko ng ng Data Privacy Act siguro. Hindi ko talaga sure kasi medyo nabalitaan ko lang to na yun nga, kaya nagkameron ng batas na to kasi dahil sa foreign vlogger, pero hindi natin sure kung dahil sa kanya. Pero alam ko talaga meron na dati na ito. Ang medyo umano lang dito, ang medyo nagbago nga lang is kunwari nagbablog ka tapos may mga tao sa paligid katulad nito na kita yung mukha or within the frame ng video mo, kailangan mo sila i-blur. So syempre kung nagmo-motovlog ka katulad ko, medyo mahirap gawin yun. Ang trabaho sa editing nun talaga, promise. Siguro yung dating video na ginagawa ko ng 3 to 4 hours, siguro magiging 6 to 7 or 8 pa kung lahat ng mukha is i-blur ko. Hindi pa nga madalas na may tao sa frame ko, pero feeling ko ganun na katagal. Paano pa kung nadaan ako sa traffic na puro tao or sa fiesta, so kailangan ko ba lahat i-blur yun? Ayun yung part ng batas na medyo talagang kailangan kong malaman kung paano yung gagawin dun, kasi talagang ang hirap talaga nung ganun kung i-strict implementation nila. Tapos yun nga, pag may nagreklamo kuwari na mo sa video mo, tapos may nagreklamo, kailangan mo i-take down yung video. Marami rin tayo. Lahat kanihintuan talagang Galawan jeep saka mga PUV. Dati nainis din ako pag nung kahit nagko-commute ako, nainis ako pag hinto yung bus yung tipong kahit nakatayo na kami, nagpapasakay pa. Kaya kaysa sandali lang kami nakatayo, tumatagal. Ano pa ba yung part ng batas na medyo nagpapahirap sa akin? Hindi naman sa akin, sa lahat siguro ng vlogger, or hindi naman nagpapahirap, pero alam niyo yung yung parang nire-restrict masyado yung pagko-content creator. Siguro yung yung pag yung vlog mo daw is or yung channel mo is monetized na, kailangan mo na siyang i-register para may income na yung para magta-tax yata. Basta lang ko para dun yun kaya kailangan mo i-register yung vlog. Paano kung yung vlog mo is hindi naman ganun kalaki, tapos syempre pina-register mo, hindi ko alam kung paano gumagana yung part na yun kung monthly mo ba siyang kailangan bayaran or once lang, every year, every registration lang. So yan yung mga medyo
may katanungan pa talaga tayo. Tapos may part pa doon na ayun nga, yung mga video ba is kailangan mo lang i-blur yung mukha nila kung may nagreklamo. Ay okay lang bang hindi mo i-blur yung mukha nila kung wala naman nagreklamo, or kailangan mong habang ina-edit mo pa lang is bine-blur mo na? Pero syempre kung ikaw content creator ka at ayaw mo ng maraming revision sa yung ginagawa, umpisa pa lang i-blur mo na syempre yung mukha. Kaysa nga naman mareklamo ka at makasuhan. Dapat talaga ayusin nila yung yung provision ng batas, kasi talagang isipin mo kuwari nasa piyesta ka, wala ka nang mapapakita maganda kasi yung buong background blur na. Ayun yung niya. Tapos kuwari ako nagti-TikTok lang ako for fun. Grabe traffic pala dito. Kailangan ko mabilis lang. Siguro dahil may pasok, madaming nagbababa saka nagsasakay, kaya sobrang traffic. Pero ngayon lang ako nakadaan dito ng rush hour. Actually hindi pa nga rush hour ngayon eh. Sakto pa lang, parang pa lang 6:50 pa lang ata. Pero kailangan natin dumaan talaga eh. Kaya ayun nga, dito tayo dumaan. Pero normal naman talaga, hindi naman talaga ako dumadaan dito. Dire-diretso lang yung biyahe ko ng Commonwealth. Medyo na off topic lagi tayo. Medyo traffic kasi talaga eh. Hindi ko nakadaan dito, medyo maluwag na. So yun, ano pa ba yung mga medyo off sa akin dun sa batas? Wala akong maisip masyado. Nakalimutan ko kasi yung pinanood ko kahapon eh. Medyo nakakalimutan ko talaga. Hindi ko talaga maalala yung ibang part. Siguro mag-isip muna ako. Lalahanin ko muna kasi medyo I forgot talaga eh. So yung paano nga pala kung yung nag-upload ka lang sa TikTok for fun, yung mga pinupuntahan mong lugar. Kuwari, ako pumunta ako ng Baguio or Bigan. Siyempre, yun, mga tourist location talaga yung lugar na yun, di ba? So, ang daming tao nun. Tapos, siyempre, magbibideo ko. Kaya ako, casual na uploader lang. Hindi naman talaga ako content creator, o kaya ako naman ay isang civilian. Civilian ba tawag sa gano'n? Basta yung gano'n. Hindi ka naman editor talaga. So sila ba is hindi sakop ng batas? Kasi nga, syempre, pupunta ka sa Bigan, pupunta ka sa Baguio. Ano i-expect mo? Syempre maraming tao. Tapos hindi malabong
malabong wala kang taong masama sa frame ng video mo. Talagang automatic. Ay, naku, traffic ka na. 650. Abot naman tayo. Medyo malapit na tayo eh. Sa iba na kasi tayo nag-duty ngayon. Simula ngayong araw. So yun, kung ano ka lang, casual lang nag-upload ka lang sa TikTok, eh paano yung ano mo nun? Paano ka na nun? Tapos sabihin natin itong taon to, trip lang niyang i-report yung video mo kasi nakita niya yung sarili niya. Wala namang particular reason, basta gusto lang niyang tanggalin kasi nandun siya. Iti-take daw mo ba yung video? Tapos ang masama pa nun, kung yung video yun is ano, yun lang yung video mo ng gala nyo. Mahirap dito, mga lalabas ng NCLA saka papasok, mga tumatawid papuntang U-turn slot, tapos yung ibang mga bus na nagtatapos. Ito yung araw-araw mong ma-experience. Talaga, grabe. So yun nga, yun lang naman yung mga katanungan ko kasi syempre hindi naman laging lahat nag-upload for monetization. Parang hindi naman lahat gusto kumita. Yung iba gusto lang talaga mag-video. Eh syempre hindi naman maiwasang may masama talaga sa frame yung video nila. Itong motovlog medyo swerte pa nga to kasi ano more sa daan lang yung nabibidyoan ko. Eh wala naman tayo sigurong nalalabag na ano batas sa pagbibidyo ng mga plate number kasi hindi naman natin sila sinisiraan talaga. Talagang ano, nakasama lang talaga sila sa frame. Tapos yung mga tao naman nakatalikod lang. So siguro hanggang dito na lang, mag-ano na lang ako, follow-up video na lang ako in case na may in case na may maisip ulit ako na idagdag or mabasa ko na maayos yung batas. Pero sa ngayon talagang hanggang dito muna tayo. Sa kung umabot ka sa part ng video na to, pahingin naman ng like and subscribe. And hit nyo na rin yung notification button. So hanggang dito na lang guys. Bye na talaga.